ikaw ang maalala niya kahit may iba pa siya. Yes, actually totoo talaga ito. Na ikaw yung maalala ng partner mo or ng ex mo man na kahit meron pa siyang iba. Kapag nagawa mo lang ito sa tama. So sa video na ito ay ituturo ko sa inyo yung tanging sekreto na para ikaw yung maalala niya na kahit meron ng iba yung partner mo. Okay? Kung sabihin man natin sa ngayon na nagkataon na niloloko ka na meron na siyang iba. So syempre napakasakit na ito, no? And isa nga rin talaga ito sa pinakamasakit na mararanasan natin sa pagpasok sa relationship na kapag tayo ay naloko. Yung hindi natin inaasahan na kaya niya palang gawin yon, na akala natin is papagkatiwalaan yung taong ito, pero sa isang iglap, boom, no? Bigla na lang siyang nagloko. So ito ngayon, kung ngayong nalaman mo utol na meron siyang iba or kahit iniwan ka man or kahit sumama man siya sa iba, ito po ang gagawin natin. Kung gusto mong maalala at saka maalala ka po ng partner mo or ng ex mo, kailangan mo siyang bigyan ng curiosity. Yes? Kasi, kung halimbawa na lang ito, no, imagine ninyo, kung ikaw is palaging nandyan naghahabol, nagme-message, na palagi kang kumokontak sa kanya, paano kanya maaalala? Paano kanya iisip-isipin kung ikaw mismo alam niya na nandiyan ka naman palagi, na naghihintay lang, na palaging nagre-reach out, na palaging habol ng habol sa kanya, no? So kung ganito, talagang mas lalo kang mababaliwala, na hindi ka talaga niya iisipin at saka hindi ka niya maaalala. Yes? So sa anong pamamaraan, no, para mabigyan natin ng curiosity yung partner mo or yung ex mo na ito? Walang iba utol kundi dito na po kailangan nating i-apply yung no contact rule. Kung magkasama man kayo sa bahay is kailangan mo ring gawin yung pag-pull away. No, na kahit meron na siyang bago pero pauwi-uwi pa rin siya dyan sa inyo, palagi pa rin siyang bumabalik, or yung tipong parang ayaw kang pakawalan, kailangan mo pong umexit. Kailangan mo munang mag-pull away. Kailangan mo munang tanggalin yung presensya mo sa taong ito. Yes? And sa long distance relationship naman, ay dito na po kailangan natin gawin yung no contact rule. Huwag na huwag po tayong kumontak sa taong ito. No? Yung curiosity kasi is papasok ng ito once na wala po siyang kasagutan or validations na nasasagap. No, na wala siyang makukuha sa iyo, sa mutual friends, sa families, no, kaibigan or mga kapatid mo man. So once na wala siyang mababalitaan talaga, ay dito po papasok talaga yung curiosity. Maku-curious yung tao eh. Maku-curious siya, uy teka lang, ano na kaya yung balita ng taong iniwan ko, ng taong niloko ko? Bakit wala na akong mababalitaan kaagad? Hindi man lang siya naghabol, no? Hindi man lang niya ipinaglaban yung relationship namin. Yeah? And dito rin kasi nagpapahiwatig na noon, oo, na patay ka sa kanya, but if kung ito yung pinapakita niya kasi na pagloloko is yung tipong marunong ka talagang umatras. Ito talaga yung pinapahiwatig natin eh. Na okay ako kung nandyan ka, kung hindi mo ko lolokohin, kung tapat ka sa akin, no, kung seryoso ka sa relationship natin. So nandito ako. No, magiging patay na patay ako sa iyo, okay lang. No, kahit ano pa yung pagtingin mo sa akin. No, but if kung sisirain mo yung tiwala ko sa iyo at saka kung hindi mo ko re-respetohin, ay talagang kaya din kitang baliwalain. At saka e-echapwera ko talaga yung relationship natin. Oh. So yun po ang kailangan nating ipapahiwatig. Na kahit hindi na natin ito sasabihin, sa pag no contact mo pa lang or sa pag pull away mo pa lang ay nagpapahiwatig na ito na hindi importante sa iyo yung relationship ninyo kung manloloko naman yung partner mo. Or kahit sabihin man natin na nagkahiwalay na kayo, pero may ipinagpalit siya kaagad na bago, applicable pa rin utol yung no contact rule at saka pag pull away. Na kailangan putulin mo kaagad yung communication ninyo. Putulin mo kaagad yung connections ninyo. Putulin mo kaagad yung daloy ng inyong pag-uusap. No, lahat kailangan talaga is putol. Kailangan is wala ng current, wala ng access, no, na hindi na siya makapag-penetrate sa'yo.
Nasa sayo lang yung pinakasusi eh. Kasi mostly din sa mga naluloko ay nagiging dependent. No, naghihintay sa kung ano yung desisyon ng taong nagloko, ng partner nila na lalaki. Naghihintay kung babalik pa ba, kung may hihintayin ka pa ba, no? Kung pipiliin ka rin ba pagdating ng araw. So isa ito sa mga katanungan na, Kuya Kiko, babalik pa ba yung taong nagloko sa akin? Kuya Kiko, kailan kaya siya babalik? Kuya Kiko, gusto ko na siyang bumalik. Ano ang gagawin ko? Again mga utol, please, huwag kayong maging dependent sa magiging desisyon ninyo. It's your choice, no? Karapatan mo po pumili kung ano ang gusto mong mangyari. Kung naghihintay ka sa kanya, ay talagang mabobola at saka mabobola ka. Talagang mararanasan at saka mararanasan mo pa yung pasakit na ito sa bandang huli kung mananatili ka pa rin sa taong ito. Pahalagahan mo naman ang iyong sarili. Alam mo na ngang nahihirapan ka, alam mo na ngang niloloko ka, tapos dumidepende ka pa rin sa kung ano yung magiging desisyon niya. Ikaw na mismo mag-decide, utol. No? Kung alam mong parang agrabyado ka na kung alam mong parang nauuto ka lang dito, na kung alam mong niloloko ka lang naman, sa kilos niya palang na niloloko ka is isa na itong pantatraidor. No, tinatraidor ka ng taong ito. And then andyan ka pa din, mananatili ka pa din. I know na mahirap kumalas, pero kailangan mo ring paigtingin ang iyong isipan. No, kailangan mo ring palawakin ang iyong isipan, gamitin ang iyong isipan. No, sa pag-isip ng tama, sa paniniwala ng tama din. Na isa rin sa kailangan mong isipin is, talaga bang magiging masaya yung future mo sa taong ito? Or baka nag-aaksaya ka lang ng oras mo sa taong ito? Yes. No, dito natin papahalagahan dapat yung ating sarili. Kung ikaw ba mismo is may mataas ka ring pangarap para sa future mo. Hindi yung makontento na lang tayo na, uy, okay na to, niloloko ako, manloloko yung partner ko, okay lang, kakapit na lang ako. So hindi rin pwedeng ganun. Kasi dito po nagde-define, no, kung ano yung value or kung gaano kataas yung value mo sa iyong sarili. Dito po nagpapahiwatig. So I know na may mga mataas kayong pangarap, gusto nyong maging maligaya in the future. So but please, tulungan nyo rin ang inyong sarili. Pahalagahan nyo rin ang inyong sarili. Huwag ninyong hayaan, no, na manatili na lang kayo sa ganitong klaseng tao, sa ganitong klaseng partner, no, sa paghihintay ng ex. Na is it worth it ba talaga hintayin? Na talaga bang magiging maligaya ka ba? Na talaga bang bawing-bawi ka ba kapag bumalik yung taong ito? Na sa tingin mo panalong-panalo ka? Baka mas lalo ka lang mangungunsumi. Mas lalo ka lang palang mahihirapan, na mas lalo lang din palang sasakit yung ulo mo sa ganitong klaseng tao. Yes, utol. No? So please, no? Dapat dito tayo sa tamang paniniwala. Huwag tayong makinig sa mga maling sabi-sabi, lalong-lalo na ng partner mo, kasi madedistract ka lang. Na baka malinlang ka na naman. Na instead, okay na sana, nandito na yung paniniwala mo sa tama, pero kung nakikinig ka sa partner mo, mabobola at saka mapapaikot ka na naman. So dito ka maguguluhan, Kuya Kiko, ano ba to? No, bakit ang hirap? Kasi hinahayaan mo pang makinig sa kanya. Natural, utol, dedepensahan niya rin yung sarili niya. No? Tutulungan niya rin yung sarili niya. So wala. So please, no? Ikaw dapat dito yung mag-decide. Nasa sayo lang po ang tanging pinakasusi. Okay, copy? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong yung video na ito. Sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Sa mga nagtatanong if may bayad, yes, mag-avail lang po kayo ng oras namin. Lahat ng gusto mong itatanong sa isang oras, sasagutin po namin. Okay? So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush!